A day in my life as a work-from-home mom, solo parent edition. Good day everyone! First shift of the week today at ito talaga ang araw na pinaka-challenging dahil bukod sa may mga bagong task na i-comply, marami ka pang araw na bibilangin bago mag-day off ulit. Kaya gawa na lang natin ng kape yan as pinaka-mabisang solusyon to get through the day. Today I made a Spanish latte. I also decided to get some nachos and salsa for the dip at alam kong weird ang combination nito but it's time of the month na naman na meron tayong mga weird cravings kaya pagpasensyahan nyo na at nangyayari talaga yan every month. Parang hindi bagay ang kape at nachos pero wala naman naglain akong tiyan so okay ra. I had a lot of stuff to do today at saka lang nga ako nagbe-break kapag oras na para paghandaan na naman si Jeff sa kanyang almusal at lunchbox. Magluluto lang ako ng shrimp tempura para sa baon niya kasi naghahanap lang ako ng madaling lutuin. And for his breakfast naman ay Nutella bread. Hindi talaga masyadong kumakain si Jeff ng agahan kasi wala siyang gana kaya binabawi na lang sa lunch at dinner. While he is taking his breakfast ay nagprepare na rin ako ng lunchbox niya. For his snacks naman ay grapes, chocolate, and fruit drink. Then I sent him to school as always pero pak, si Cookie as always kasama talaga yan at hindi nagpapaiwan sa bahay. Cookie got used to going with us talaga kapag hinahatid ko si Jeff sa school at in fairness, behave lang siya as always sa sasakyan. Patingin-tingin lang sa paligid. When I went home ay pinagpatuloy ko na ang aking trabaho kasi kailangan ko pa nga itong tapusin. May mga task kasi ako na dapat natatapos ko within the day. I then took a nap for 3 hours. When I woke up ay naganda na ako sa aking almusal kahit tanghali na. Brunch na nga rin ito so I just toasted a bread using my Tough Mama toaster at nag-init na rin ako ng tubig sa heater. Nagustuhan ko talaga ang design nito at bumagay sa kusina. I also love this local brand that reminds me na sa dami kong ginagawa araw-araw, I'm always on the go, making me a Tough Mama. I just spread some peanut butter and added some slices of apple, then nagtimpla rin ako ng honey ginger citron tea at para mas madali siyang ma-mix, ay hot water yung nilagay ko. I know that this item has a good quality so I didn't mind kung mabudol ako. Meron pa itong detachable crumb tray para maalis mo yung natirang crumbs dito sa toaster. Nobody stuff like mama talaga. I will add a link sa comment section nito at Yellow Basket naman ang TikTok. I watched a movie while enjoying my delicious brunch. Nagpahinga lang ako saglit at si Cookie nakita ko nakahilata na rin dito sa sala nung bumaba ako. Hindi niya kasi talaga ako ini-estorbo kapag nagpapahinga na ako. Just like that, time na naman ulit to pick up Jeff sa school at nung makauwi na ako ay gumawa na ako ng konting trabaho dito sa bahay. Tinupi ko na ang mga damit na nilabhan ko kahapon. Para hindi ako mabagot ay nanood na rin ako ng movie while si Jeff naglalaro ng basketball sa labas. Lately nga ay naglalaro na si Jeff sa labas and I'm so happy na nalilessen na rin yung screen time niya at nakikihalubilo sa ibang mga bata. Ganado siyang maglaro lately at hindi introvert katulad ng mama niya. After ko magtupi ng mga damit, nilagay ko na itong isa-isa sa cabinet at medyo magulong na nga rin yung cabinet ko kaya kailangan ko nang mag-allocate ng oras para maayos ko ito sa susunod na mga araw kapag hindi na ako masyadong busy. Parang andali lang nga rin matapos ng araw palibhasa ang araw ko nagsisimula na sa tanghali. Kaya ayun, gumabi na naman at magluluto na ako ng hapunan namin. I just chopped some white onions and spring onions. Meanwhile, nagsisunon ako ng chicken para gawin kong chicken tenders. I just sauteed the aromatics and added butter then naglagay ng cream. Nag-pre-boil na ako ng mga tahong kanina at nilinisan ko lang ito bago ko nilagay nitong sauce na ginawa ko. I am so excited to try this nga rin kasi masarap itong ipares sa baguette. Masarap nga rin kapag ganito pagkaluto ang tahong. And for the side dish naman yung chicken tenders na madali lang rin i-prepare. I also decided na magluto nitong banana na nilagyan ko ng brown sugar at hinintay ko lang na makaramelize at maluto. Namiss ko rin ito dahil mahilig talaga ako sa banana Q noon. Yan naman ang dessert namin at ready na nga ang hapunan namin ni Jeff so we had our dinner together.
Inubos ko na ang natirang sliced baguette sa fridge na tinost ko at kumain din ng konting rice. Medyo napaparami rin ang kain ko kasi nasarapan ako sa ulam namin. I will definitely make this again and share the ingredients with you in a separate post. It's amazing na natatapos ang araw na peaceful at nagawa mo ang gusto mong gawin, yung makapag-organize ng konti. At least may nagawa man lang kahit isa. And that's all for today. Thank you so much for watching. Bye!